Bakit ako hinayaan ni Lord na madapa? Sandali, hindi ka hinayaang mabasag ni Lord para saktan ka. Pero hinayaan kanyang mabasag para hindi ka tuluyang masira. Kasi pagkatapos nun, alam mo na. Kasi pagkatapos nun, alam mo na kung kanino ka sasandali, hindi sa lakas mo, pero sa lakas niya. Hindi ka hinayaang madapa ni Lord para lang makita kanyang failure. Hinayaan kang madapa ni Lord para malaman mo na siya lang ang kailangan mo sa buhay mo at wala nang iba. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa mga moment na bumagsak tayo. Kung sa tingin mo, ba't pa kami magsa-celebrate ng 25 years? Ang dami naming mga stories ng pagbagsak. Uy, yung mga stories ng pagbagsak natin, doon tayo tumibay. Doon natin na-realize na it's not by our might nor by our power. Nakatayo pa rin tayo dahil sa grasya ng Panginoon at dahil doon, nga pala, hatingin mabuti sa akin, lahat ng pagbagsak, binabasag ang pride. Hindi nawala ang apoy, binasag lang yung pride. Mas naging humble lang pagkatapos ng pagsubok. Hindi na mayabang na akala mo kung sino sa harapan ng Panginoon. Hindi ka nawala ng apoy, ganyan ka pa rin, pero nabasag ka lang. At pag nabasag ka, yun na yun. From nothing, pagbasag ng Panginoon, from zero, you will be a hero. The key to become a hero is to be zero. Ano yun, sa 25 years? Walang failures? Hindi po ito kwento ng nung pinanganak ang Bethel, wala siyang problema. Hindi siya nadapa. Ha? Walang ganon. Hello? Pero dito tayo tumibay. Dito tayo kumapit. At dito natin masasabing mabuti talaga ang Diyos. At wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamayabang. Si Lord lang. Come on, palakpakan natin si Lord.